So what's up mga kagri, so ayun po, panaka-naka na naman ng ulan dito sa amin po sa Buhi, sa Camarines Sur po, dito sa Bicol. Dala po ito na siguro ng bagyong Marce. Ayun, sana po hindi lumakas yung ulan dito at nang hindi ulit bumaha dito sa amin. So ayun, nandito po tayo sa aming backyard farm. Isa ito sa pinakagusto kong gawin dito sa farm, ang pangongolekta po ng itlog. So titingnan natin yung ilan yung fertile egg ngayon dito sa breeding pen ng ating Rhode Island Red na vintage line. So nandito po yung ating mga breeder. So ito po yung ating rooster. Yan po ay Jack Rosati na line. Galing po yan kay Sir Jan. Ayan. Then ito yung mga hens. 4 na hens po dito sa breeding pen na to. So ayan. So ayan po. 100% po sila ngayon. Halos lahat ng itlog yung 4. Then ayun, tingnan naman po natin dito sa isang breeding pen. So dito po yung ating mga black astrolor pa Italian line. So meron po ditong 5 hen. Nandito yung isa sa tray. So ayun, by the way, tingnan niyo po yung aking paitlugan dito. So siguradong matibay po. Ito po yung heavy duty na tray. So ito po yung ginamit ko. Ito yung pinili kong gamitin para po pamatagal na yung gamit natin. Then talagang siguradong hindi po masisira kahit mabigat yung manok natin at malalaking manok. So kung gusto niyo pong bumili nito, yung mga kababayan ko po dito sa Buhi, so punta lang po kayo kay Sir Francis Nation. So ang tindahan niya po ay sa harapan po ng Buhi High School. Hanapin niyo na lang po and makakabili po kayo. So meron po siyang mga ganitong tray, mga heavy duty na tray, at meron din po doong black matic, rubber matting, mga drum, at mga balde na pwede nyo pong bilhin at mga gamit nyo sa inyong mga negosyo. So ayan, tingnan po natin dito. So ayan, mayroon po isang fake egg. So bali 3 out of 5 po yung itlog nila dito ngayon. So ayan. And tingnan po natin dito sa kabila ng mga manok natin. Dito po yung isang breeding pen ng ating Rhode Island Red. Ayan. Pero binukod ko po muna yung roster nila. So dito 1 out of 2. So isa lang. Pero gusto na rin po yung mga hens natin. Ito yung ating Rhode Island Red na Jack Rosati na line. Vintage line po ito. Ayan. Galing po ito kay Sir Jan. Then ito galing din kay Sir Jan. Na ano po ito? Hen na sweater. Then ito, show type din po ito. Ito lang po yung nabuhay sa binili kong fertile egg kay Sir Jan. So ayan, kung kikita nyo po, halos karamihan ng manok ko dito galing kay Sir Jan. Kasi ayun, idol ko si Sir Jan at siya rin yung tinuturing yung mentor ko sa pagmamanok. Ayun, halos 2 years na akong nagmamanok. Siya lagi yung nagbibigay sa akin ng tips kung paano po ito gawin. Kung gusto nyo pong humingi ng mga tips sa pagmamanok at gusto magsimula ng manukan, PM nyo lang po Sir Jan or yung bike ni Juan. So ito po, kanina inaano natin, piniflex natin. So ito po, mayroon ding fertile egg. So ayan. So napakaganda po ng quality ng itlog. Large po ito at yung shape niya ay napakaganda. So pwede pong isa lang. So ayun, dahil po ito sa lagi natin pagbibigay ng egg 1,000. So ayun po. Kung gusto nating mataas ang similya at maganda yung kalidad ng itlog na mapuproduce natin, gawin po tayo ng product ng Battlecock na egg 1,000. So ayan po, ito yung kolekta natin ngayon ng mga fertile egg. So ngayon hindi pa po ako mag-out ng fertile egg kasi ito po ay isasalang natin at magpaparami po kayo ng mga sisiw para sa negosyo namin. So ayun po, ulitin ko lang, kung gusto pong tuloy-tuloy ang pangingitlog, gumamit po tayo ng egg 1,000. Kasi sa Battlecock, lagi kang
lamang. So ano po ba yung content ng Egg 1000? So meron po yung vitamin B complex, vitamin E, na napaka-importante po sa mga hens, zinc oxide, selenium at folic acid. So folic acid po pang pataas ng similya. Tapos ito pong selenium naman ay nakakapag-prevent ng sakit sa ating mga manok. So yun lamang po at maraming salamat po sa lahat ng tumatang kilik at sa lahat po niyang nanonood ng aking mga content. God bless you all and be safe po. So sana ayun nga, sana walang masyadong maapektuhan ng darating na bagyo, lalo na yung katulad yung may mga manukan. Tapos yung mga nasisimula pa lang ng mga katulad nitong small business ko. So ayun, sana wala na pong masira or mga mamabaha pang mga establishment or mga bahay kasi po ayun, hindi pa nga nakakabangon ng Bicol, baka bumaha na naman pa at lumakas yung ulan. Sana nga po hindi tamaan ng Bicol at kahit anong part ng Pilipinas ng bagyo para lahat po tayo ay okay at wala pong masisira at mamamatay ng mga alaga. So ayun lamang po and God bless you all.